May sinasabi si Atom Arroyo? No, ay hindi, mamaya na yan. May sinasabi dito si Atom Arroyo. Mga bossing, ano daw ho? Ayan! Tingin ko PDP yung ano eh, yung pinaparinggan dito eh. No? Sabi ni No One Else, mukhang merong hindi uuwi ng Pinas. Ako, yan ang pakiramdam ko eh. mukhang wala nang balikan ng Pilipinas eh. Sabi ni Atom Arroyo dito, mga kababayan, binubulag nila tayo sa kanilang mga song and dance number. O yan daw ho. Sino yung mga ano, yung mga pasayaw-sayaw na mga politiko? Sino yung mga puro sayawan lang, budots-budots lang? Oh. Kasama si Robin Padilla at et cetera, binubulag nila tayo sa kanilang mga song and dance number at sa kanilang mga pagpapakyut, pero ang totoo, wala naman po silang plataforma. Naku, una na yatang tatamaan dyan si Willie Rebillame, mga bossing. Number 1 na walang plataforma. At hanga ako doon kasi aminado. Kaya lang po mga bossing, para ikaw ay manalo, no, sa eleksyon, para mapayes mo yung taong bayan upang isulat yung pangalan mo doon sa balota, ay kailangan mo ng plataforma. Kailangan mo ng kukumbinsi sa kanila kung bakit ka iboboto. Sa totoo lang ho, mga kababayan, yung Bato de la Rosa, sige nga, bigyan nyo nga ako mga DDS, yung Bato de la Rosa, bigyan nyo ko ng batas na naipasa ni Bato de la Rosa. Isa lang. Sige na, isa lang. Yung Bunggo, sige nga, isa lang din, isa lang. Parang mga wala yata, mga kababayan. No? Kaya, sayawan muna tayo. Tingnan nyo ho yung Robin Padilla, mga kababayan. Naalala nyo, nung kampanya po ng Uniteam, 2022, bago mag-eleksyon, nung pinayagan ng mga kampanya, mga boss, 12 na tumatakbo ng senador ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi pang 13 na yata si Binoy 12 may plataforma de gobyerno. Merong mga kanya-kanyang minuto Siguro kada isa yata, kung di ako nagkakamali, 5 hanggang 10 minuto. Kung di ako nagkakamali, mga kababayan, para ipaliwanag po yung plataforma. So ngayon, nung banda na po kay Binoy, wala po ako masasabing ayon, no? Kaya kakantahan ko na lang po kayo ng Wonderful Tonight. Ayan, it's late in the evening nga daw po. Napanood ko sa Marikina, talagang kitang-kita ko at rinig na rinig ko. Ang aga pa ni Binoy doon, mga bossing. Ang handog pala para doon sa mga dumalo, Wonderful Tonight, mga kababayan. Sa tingin nyo po, yung Philip Salvador, mga kababayan, ano naman po tingin nyo ang plataforma de gobyerno niyan? Isisigaw para sa mahirap. Ano nga? Ano yung mga solusyon? Ano yung mga gagawin? No? Ano yung mga batas na ipapasa para umudlad at matulungan yung mahihirap? Kasi baka magsawa tayo, kakasabi ng mga yan na tutulungan ko ang mahihirap, kagaya po ni Boss Willie Rebillame. No? Tutulungan ko ang mahihirap, kayong mahihirap. Ang number 1 sa akin. Ang tanong ho, mga kababayan, ano yung gagawin? No? Ano yung naiisip niyang isa sa batas para matulungan yung mahihirap? Kagaya ho nung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, bago mo kumbinsihin ang taong bayan, una mong kukumbinsihin dyan yung sarili mo. Diba? Kukumbinsihin mo yung sarili mo na meron ako maitutulong sa mahihirap. At itong naiisip ko na solusyon na gagawin kong batas, mapuproteksyonan ang mahihirap. No? Ganyan. Kaso mukhang wala pa din ho, mga kababayan. Kaya, baka naririnig nyo, no?
Pag sinabi nila, tutulong ako sa mahihirap, tanungin niyo po, mga bossing, Boss Willie, ano po ba yung aasahan namin tulong dyan? Ano po ba yung plano nyo para sa aming mahihirap? Kailangan may ano yan eh, may paliwanag eh. Miski ako ho, kung tatakbo ako, senador, kung sasabihin ko lang, kung plataforma na yung tutulong ako sa mahirap, papaulit-ulitin ko na lang ho yun. Di ba? Kailangan merong backup na paliwanag. Ano ba yung pagtulong mo sa mahirap? Paano mo bubuuin? No? Anong batas yung bubuuin mo? Di ba? Angeline Collado. Sabi ni Georgette Espiritu, mas okay pa si Atty. Luke Espiritu, maayos at nakalatag ang plataforma. Huwag na tayong magpagamit sa mga artista, lalo na sa mga tumatakbong senador. Walang alam yan. Gagatasan lang nila ang gobyerno. Ang napansin ko naman sa mga artista, mga bossing, pagpababa na o nararamdaman na nila na yung kanilang karera, no? Sa pagtata-artist o pag-aartista, mga bossing, ang sunod ng tinatahak, maging politiko. Kaya lang karamihan sa kanila, wala. Walang maipakitang buti na gagawin sa gobyerno, mga bossing. Yung PDP, kaya nasasabihan ng pinabili ng suka Bakit Pag eleksyon, kampanya, pinakamagandang plataforma ang magpapanalo doon sa kandidato. Yung plano sa bayan ang magpapanalo. Ano po ba narinig nyo sa PDP, mga kababayan? Na plataforma nila. Si Bongbong Marcos kailangan magpa-drug test. Paulit-ulit na gano'n, si Bongbong Marcos ganito, ganyan. Yung Pangulo, ang binabanatan nila, paulit-ulit binabanatan yung Pangulo. Hindi naman yun yung tatakbo. Naubos ang mga oras nila. Walang naipakitang o walang naiparinig na plataforma de gobyerno. Paano yun? No? Tapos, pupunta doon sa alyansa, pupunta doon sa ibang mga kakampik, nakalatag ang plataforma. Tapos, pag natalo yung mga DDS o yung PDP, may nakahanda na pong alibay. Dinaya kami. Anak ng tokwa. hindi pa nag-uumpisa, nadaya na. Ganyan po ang mentality, ganyan po ang iniisip, mga boss chief amo sir. Kapag yung tipong wala kulelat doon sa mga survey yan ang una mong sasabihin. Naku, dinaya ako. No? Naku kasi nandoon sila sa gobyerno, sila ang may hawak na makinarya. Hawak nila ang COMELEC. Kaya sila ang nanalo. Dinaya ako. Di mo ba, mga kababayan? Alam mo na yun yung sasabihin Sabi ni DP Syndicate, puro tantrum yung sa PDP. Puro paawa. Pinabili lang kami ng suka. Ganun. Ganun talaga. Pinabili lang kami ng suka. Papaawa doon sa mamamayang Pilipino. Akala naman nila naaawa yung mamamayang Pilipino. Kaso pag nakita mo, halos pinagtatawanan lalo sila. Di ba?